Hello guys! Welcome po sa Incognito Creations. And most of you know me na nag-start ako as digital creator. Nagsisell ako ng mga Canva templates and other digital products sa online. So, nag-start ako sa Facebook page ko and then I gain followers. Hindi naman ganun karami pero most of my followers are mga beginners talaga. And then some of them keep on like messaging me and nagpapatulong talaga. And then yun, medyo na-realize ko na yung mga nagtatanong is napaka-fast learner ng iba. Kaya naisip ko, why not create my own online course para maturuan din yung mga willing talagang matuto dito sa digital selling. By the way, guys, disclaimer lang, hindi talaga ako ganun like super kagaling dito sa digital selling. Kasi nung August pa lang ako nag-start, second week of August, and then yung ginagamit ko talaga dati for 10 years is Photoshop. And then recent lang, I think this year ko lang natuto kung paano gumamit ng Canva. And then yun, natutunan ko naman, hindi naman siya ganun kahirap matutunan kung, willing ka lang talagang matuto. And then, yun, yung ituturo ko dito sa course na to is sobrang basic lang na kahit yung mga beginners is madali lang nilang matutunan. Yun, again, welcome to Incognito Creations Academy. And then, yung mga itatakal natin ngayon is introduction to digital selling. Okay? So, itong video na to is about more on pagkilala kung ano ba talaga yung digital selling. So, okay. Introduction to digital selling, an overview of the modern marketplace. What is digital selling? So, yun. Digital selling involves offering products or services online rather than in physical stores. It takes advantage of the internet to reach a global audience with digital products. Meaning, digital selling is, binibenta natin dito is mga digital product. Hindi mga physical products yung ginagawa natin dito sa industry na to. So, more likely, maraming klase ng digital product. Tatakol natin yan sa next na mga slides. So, yun, kailangan natin syempre ng internet dito para makapag-sell tayo online. Kasi mostly ngayon, yung mga clients natin is hindi lang siya local possible yung magiging clients natin is from international. So, yun yung nagiging advantage dito sa industry na to. So, next, what are the benefits of the digital selling? First is lower overhead cost, na ang ibig sabihin ay hindi mo na kailangan ng physical store, di ba? So, kahit nasa bahay ka lang o kahit saan ka, nasa beach ka or something, magagawa mo pa rin magbenta sa mga digital products mo. So, isa dun is no need to pay big utility bills, 'di ba? Kasi kung isa kang business owner and meron kang physical shop, normally isa talaga sa problema natin doon is yung bayad sa kuryente, bayad sa tubig, bayad sa internet, bayad sa ganito, ganyan. Dito sa digital selling, hindi mo na siya kailangan like gastos sa mga utility bills natin kasi yung babayaran mo lang is yung kuryente sa paggamit mo ng computer or laptop or kahit sa phone mo pwede na tayong mag-edit, 'di ba? Pwede tayong mag-sell through mobile, ganun. So, tapos need lang natin internet connection, tapos hindi pa tayo gumagamit ng tubig. Kasi nga digital product yung binibenta natin. So, isa yun sa benefits. Tapos, isa pa dun, advantage dun, under the lower overhead cost is, hindi mo na kailangan ng staff. Kahit ikaw lang mag-manage sa business mo, digital selling is okay na okay na. So, makaka-less ka sa gastos sa lahat ng bagay. So, yung bottom line doon sa lower overhead cost is with fewer expenses, mas malaki yung magiging profit mo. So, mas madaling mag-grow dito sa industry na to. So, next is ang global reach. So, when we say global reach, pwede tayong magbenta ng mga products natin anywhere in the world. Yun nga, kasi sabi ko, hindi lang local yung pwede nating mabentahan dito Pwede tayong magbenta kahit saan man yung client natin, anywhere in the world, as long as may internet siya, as long as kailangan niya ng mga digital
products. So, kaya ito ng industry natin. So, wala siyang geographic limitations. So, yun yung benefits dito sa digital selling. Next is scalability. When we say scalability, meaning, madali siyang i-handle, di ba? Madali tayong mag-grow dito kasi hindi na nga natin need ng maraming equipments. Though if you plan to build your own printing industry, that's the time. Pero dito is yung trabaho natin is digital product selling lang eh. So it doesn't require printing. So kung gusto mo naman, edi mas at least double yung income mo. Pero we are talking here about digital product selling alone. So yun nga, hindi mo na siya kailangan ng malaking or maraming equipment to grow. 'Di ba? Yung skills mo lang, yung gadget mo lang like phone or laptop, yung creative imagination mo lang, yun na ang pinaka-importante sa industry na to. Pangalawa, kung gusto mong mag-grow, hindi mo na kailangan ng new location, hindi mo na kailangan mag-relocate sa bagong store, kasi do it online. Hindi na siya need ng relocation kasi it happens everything online. Pangatlo, flexible resources. So, when we say flexible resources, lahat ng need natin sa digital selling is makikita na siya online. So, di mo na kailangan bumiyahe, di mo na kailangan kailangan mo lang mag-search sa Google, kailangan mo lang mag-search sa mga AI-generated platforms, or kahit sa Canva, makikita mo na siya lahat. And then, ito, nasabi ko na, is global expansion. Maa-access tayo locally and internationally. Next is, yung last, is 24/7 availability. So, napaka-easy lang nito to understand. Which is, yun nga, yung business natin dito is always open. 'Di ba? Kahit nakahiga ka pa lang and then may bibili na sa'yo is automatic lang, ibibigay mo lang yung link. And then, yung payment natin ngayon is napakadali na. Like, they can pay GCash, they can pay PayPal, or bank-to-bank transfer, ganun. Pangalawa is, yun nga, convenient siya global audiences. Mas yung smooth yung operation kasi nga nangyayari siya lahat online. So, kahit nagbakasyon ka or kahit nag-abroad ka, as long as you have internet with you, is yung business mo is passive. Kung hindi ka man, like, for example, yung business mo is nag-inquiry si client through Facebook or through Instagram, through TikTok, and then wala ka to manage the transaction, pwede mo siyang dalhin sa mga sales channel mo. Like, for example, is yung mga Rocket PH, mga Gumroad, Etsy, ganun. Pwede mo siyang i-redirect doon sa sales channel mo para kahit hindi ka nakapag-response sa client is at least nakabili pa rin siya dahil yung sales channel na mismo yung magwo-work for you. 'Di ba? So yun yung mga benefits ng digital selling. So, next is ano yung types of digital products? Actually, maraming types of digital products. Ito lang yung mga main na pwede kong i-introduce sa inyo since 'di ba beginners lang kayo, and ayoko munang i-complicate na bigyan kayo ng idea on what to sell. Kasi sa business na to, kailangan meron kayong niche eh. So when you say niche, alam mo yung kung ano yung ibebenta mo sa mga clients. Ito yung mostly nakikita ko sa market ngayon eh. So may mga nagbebenta ng mga e-books or audiobooks. Meron ding nagbebenta ng mga online courses. Gaya nitong ginagawa ko. Actually, pwede kayong gumawa nitong online course in the future kung may mas maraming time kayo. Pero I might say that creating online course is really time consuming. Kailangan mo talagang ibigay kung ano yung purpose ng course kasi marami yung nagtatrust sa'yo for them to learn from you. So, isa yun sa pwede nating ibenta. Pero, yun nga, kailangan niya ng time to build. 'Di ba? Napaka time consuming niya, and then you have to really work for it
parang ganon. And then, pangatlo is design templates. So, ito yung pinaka, like, mas nakikita ko na mas maraming nagbebenta itong design templates. Kasi clients kasi natin dito as digital sellers is not only digital sellers also. Kasi may mga digital sellers na hindi naman talaga sila yung digital creator. So may iba na ang tamad gumawa ng mga templates. So they preferred to buy to their fellow digital sellers para yun din, ibenta rin nila sa iba. Pero pinaka-target client talaga natin dito, guys, always put this in your mind, is mga printing establishments. So, kailangan natin mag-isip ng mga other templates na sa tingin natin is binibenta ng mga printing establishment. Like, for example, yung tarpaulin. So, we should make like tarpaulin designs, mga birthday designs, wedding, christening, mga ganon. And then, invitation, ref magnet designs, or mga t-shirt designs, mga kahit ano, mga printables. Isa din sa mga ano natin dito, target clients is yung mga crafters. Sila yung mostly nagbebenta din sa mga Shopee, nagbebenta ng mga notepads sa gawa natin, and then mga printable mugs, mga ganun klaseng bagay. So, ito yung mas mabenta, yung design templates. Let's make sure lang na yung mga templates natin is editable talaga siya sa platform na ginagamit ng mga clients natin. Like, for example, Canva, kasi yun yung mostly na ginagamit ng mga tao ngayon. Meron ding iba na gusto nilang Photoshop editable. May iba din na gusto nila Word editable, PowerPoint editable, mga ganon. So, para if meron man changes is they were able to change it afterwards. Ganon. The next is yung software. So, marami din ako nakikita dito sa market na nagbebenta ng mga softwares. Like, for example, softwares and subscription. Sabihin na lang natin ganyan. Kasi may nagbebenta ng mga Photoshop, Illustrator, merong mga nagbebenta ng mga subscription ng mga Netflix, Canva, subscription, mga ganon. So, those are types of digital products na pwede nating ibenta online. So, yun. Next is yung platforms and tools. When we say platforms and tools, kung ano yung mga platforms at tools na pwede nating or mga basic na dapat nating gamitin when we enter digital selling. So, punta muna tayo dito sa editing softwares. Okay? Editing softwares, yung mga nilagay ko dito is yung mga ginagamit ko. Pero kung meron man akong mga ginamit, those are just bonus. Pero itong pinakita ko dito na editing softwares, kahit ito lang, sapat na. Okay? Need mo lang ng Canva, Photoshop. Kung wala ka namang Photoshop, like parang nabibigatan ka sa Photoshop, Photopea is one alternative way para makapag-edit ka like kung anong kaya ng Photoshop. Okay? Ituturo ko yan sa inyo. Lahat ng platforms and tools na nilagay ko dito is ituturo ko siya sa inyo. And then next is Illustrator. Kasi industry natin is need natin matuto kung paano gumawa ng mga iba't ibang klaseng file format. Hindi lang dapat tayo magsistick sa JPEG at saka PNG. So, maraming dapat nating pwedeng malaman dito kasi for sure, makakatagpo kayo ng client na nanghihingi ng ganitong klaseng file format, ganon, ganyan. So, next is CapCut. CapCut and InShot are both video editing tools. Okay? So, bakit nasabi ko na posible natin itong magamit? Not just for selling, this is for yourself. Kung meron mang magpapagawa sa iyo ng video, I suggest you do it sa Canva. Kasi doon sa Canva is you only share the template link. So, mas madali siyang ma-access ng client.
Compare dito sa CapCut and InShot, I don't think that we can share the template. So, the reason why nilagay ko dito is for you to use it for your Facebook page, for you to use it to market your products. Kasi, isa sa pinaka-effective way to sell our products is to post reels. Magagamit mo tong mga tools na to for free. May mga effects or other functions lang na need siya ng pro, pero kahit hindi na, yung basic lang is no need na talaga. Okay? Next natin is, sa platforms and tools, are the sales channel. For me, itong mga nilagay ko dito are mga na-try ko na. Okay? So, na-try ko na magbenta sa mga Facebook groups, sa Facebook Marketplace, sa Facebook page ko, sa Facebook account ko, pwede rin sa TikTok, at most especially din sa Rocket PH. Nilagay ko yung Rocket PH dito for a reason. Now, what if itong limang itong Facebook group, Facebook Marketplace, page, Facebook account, TikTok, what if you are out of reach? Like, busy ka, ganito, or nakatulog ka, magbibigay ka talaga ng option sa client mo to redirect them sa Rocket PH natin. Kasi yung Rocket PH na mismo ang mag-work for you para magawa yung transaction na makabili si client sa'yo ng kahit tulog ka. 'Di ba? So, kahit ito lang guys, ito lang muna. Pwede tayong mag-move forward sa mga other sales channel like Etsy, Gumroad, yung coffee, ganun. Maraming klaseng sales channel. Pero kahit ito lang muna, 'di ba? Kasi kaka-start nyo lang. So, if ever man na feel nyo ready na kayo, pwede na kayong mag-expand ng other sales channels doon sa mga na-mention kong sales channel like Gumroad, Etsy, mga ganon. Pero for now, as a beginner, kahit ito lang muna guys. Kahit ito lang muna yung simulan nyo. Okay? Huwag nyo muna i-pressure nyo sarili nyo. Gawin nyo muna lahat sa Facebook kasi mas maraming client din sa Facebook, guys. Next is, sa platforms and tools are the marketing tools. So ako, nagpa-market ako ng mga products ko is sa dalawang ito lang. So sa Meta Business Suite and then sa TikTok Business Suite. So normally, sobrang busy ko talaga. So, yung mga post ko, normally sa Facebook page ko at saka TikTok ko, is hindi siya like, pinopost ko on the spot. Normally, doon sa mga post ko is naka-schedule ahead. Kasi yun yung natutunan ko during na nag-training ako sa social media management. Mag-post ka ahead of time. Kasi kapag naka-market ka ng mga products mo, ini-schedule mo siya. Like for example, today, nag-create ako ng post, i-schedule ko siya tomorrow ng 9 a.m. Kahit matagal akong gumising, is at least itong mga marketing tools na to is pinopost na nila yung post ko. Ginawa nila yung trabaho kahit tulog ako. So, ang maganda dito sa mga platforms na to is pwede mo siyang iset. Like for example, mag-post ako sa Facebook ko. Like for example, sa Meta Business Suite. May option doon na gusto kong i-post ko siya all at once. Pwede ko siyang iset na ma-post din siya hindi lang sa Facebook page ko, kundi ma-post din siya sa Instagram ko, sa other groups. Kahit isa lang yung post na ginawa mo, iset mo siya, i-schedule mo siya, select mo dun kung saan mo gustong ma-post yung post mo. Post mo sa Facebook, Instagram, and then mga other groups, posible yun. So kahit tulog ka, is nagagawang i-post nitong marketing tools yung mga products mo. So, okay? Next is, sa platforms and tools are the collaboration platforms. Dalawa lang din yung nilagay ko. Actually, maraming pwedeng platforms na pwedeng gamitin for collaboration. Pero ito lang talagang dalawa yung kinagamit ko. And then most of you are familiar with this, Google Space and Notion. Kasi ilan sa inyo is member ko na talaga sa Notion dun sa pamigay kong free high quality elements. So itong dalawang to, very helpful to sa akin. Si Google Space. So when we say Google Space, marami siyang yung Google Docs, Google Drive,
Google Excel, Google PowerPoint, mga ganon. Sa Notion is, napansin niyo naman, di ba? In-add ko lang kayo dun sa Notion o kaya magbigay ako ng link sa inyo, is ma-access niyo na yung mga files. 'Di ba? When we say collaboration is parang nagwo-work kayo together or nag-share kayo ng iisang website or isang link. Kung meron kang i-update na mga links or i-update na mga templates, is automatic na mag-update din siya dun sa taong nakashare yung Google Space or sa Notion. Itong mga platforms na to, ituturo ko din to sa inyo kasi ito yung pinaka-helpful sa akin para na-organize yung mga templates ko eh. Hindi siya magulo, hindi siya magulong tignan, and mas madali ding hanapin yung mga templates kasi organized siya. Next is sa platforms na tools, ang file storage platforms. Actually, dapat in-add ko dito yung Notion. Kasi aside from Google Drive, yung Google Drive kasi free naman siya, pero may limit siya na 15 gig lang yung pwede mong maipasok na files. But since, like, for example, like yung dati namigay ko sa inyo ng mga elements, tsaka sobrang laki ng kahit isang file, sobrang laki ng yung capacity niya. So, parang nakukonsume talaga siya. Pero yung palink-link lang, yung like for example, gamitin mo lang yung Google Docs, hindi naman siya gaano kabigat. Pero kapag meron namang, like for example, nagbebenta ka ng mga audiobooks, mga softwares na feeling mo sobrang laki ng capacity, is nangailangan talaga siya, like for example, Notion. Dapat in-add ko dito yung Notion sa file storage platforms. Pero yes, itong dalawa talaga ito is super lifesaver sa akin. At itong dalawang to is free to use. Okay? So, ituturo ko yan sa inyo sa mga susunod na mga videos ko. Okay, next sa platforms and tools are AI-powered tools. So, sa mga websites na to, ito yung mga recommended ko talaga ng mga mga AI-generated platforms. Yung first is yung Crayons. Okay naman si Crayons. From the name itself, mostly yung generate niya is kapag nagbigay ka ng text prompt, mostly binibigay niya is parang naka-crayon siya. Yung designs na is parang drawing lang. So, maganda naman siya. Depende pa rin yun sa'yo. Pero, for me, okay lang din. Free din naman siya. Wala siyang limit. So, it's good na din to add para sa sa magiging mga elements natin. Next naman is itong Edugram. Itong Edugram is sobrang gusto ko to dati eh. Yung limit nito dati is makakapag-command prompt ka lang ng 10. Pero right now, I think 5 na lang. Pero sobrang ganda ng gine-generate nitong website na to, guys. Sige, try nyo i-check. Kasi ginagamit ko din ito until now, kaso may limit nga lang. Pangatlo is yung Midjourney. Sobrang ganda din nito, guys. As in, sobrang ganda nito. Kaso lang is, kailangan mo lang talaga mag-subscribe sa premium subscription. Which is, hindi naman ganun kamahal, guys. I think $8 or $10 per month. So, parang nasa 400 to 500 per month. Goods na din siya. Sobrang ganda din ng mga gine-generate dito. Pero, yung tinuturo ko dito is, as much as possible is, we should start digital selling, zero investment. Pero kung meron naman kayong extra to subscribe Midjourney, this is one na pwede kong ma-recommend na talagang hindi kayo magsisisi. And then, pang-apat is DALL-E. I don't know if tama ba yung pag-pronounce ko, pero part ito ng ChatGPT. Sobrang na-amaze ako sa mga na-generate dito sa DALL-E kasi sobrang cute din. Kaya niyang mag-generate kahit anong gusto mong i-prompt, is nagbibigay siya ng I think 2 or 3 choices na pwede mong pagpilian. Free lang din actually si DALL-E, pero I think meron siyang limit. Not in a way na parang limit per day, pero yung na-experience ko kasi, guys, is yung problema sa DALL-E is parang nililimit niya yung time para hindi mo siya ma-abuse, yung ganon. Pero like for example, last time, gumamit ako ng DALL-E. Like, nakapag-generate lang ako ng 3. Tapos, pag nag-generate ako ulit,
may something nakalagay dun na you can access again, tapos may in-indicate na time. Yun lang yung disadvantage niya, may limitation. Saka yung panglima guys, ito talaga yung pinaka-favorite ko guys, as in super super. Yung lahat ng templates ko is mostly, yung elements is dito ko kinuha, which is yung Bing Creator. Yung Bing Creator ay may limit siya na 15. Pero, ang good thing dito is yung 15 is makakapag-generate ka ng mabilis. Yung seconds lang, meron na agad result. After 15, pwede ka pa ring makapag-generate pero hindi na siya ganun kabilis yung pag-generate niya. Like, you have to wait. Hindi naman din ganun katagal. Like, for example, 1 minute lang, ganun. Hindi siya, parang bumagal lang yung pag-generate niya. In other words, you can generate as much as you can sa Bing Creator kahit gumawa ka ng, mag-generate ka ng mga chibi, ganun, ganyan. Actually, marami pang mga ganitong klaseng website, guys. Pero ito lang yung, for me ha, yung parang pwede nyong gamitin. Pero I suggest, go na kayo sa Bing Creator. Nagbibigay talaga siya ng napakagandang quality ng elements na wala kang babayaran. Patience lang talaga yung puhunan mo dito sa Bing Creator. So yes, next na tayo. Challenges. Okay, yung challenges dito, sasabihin ko sa inyo, hindi talaga madali yung pag-start sa digital selling, guys, ha. Kasi kahit ako nahirapan ako. But when you start your own digital selling, yung pinaka-challenge dito is paano mo i-build yung online presence mo. Paano ka magpakilala sa mga tao. Paano ka sumikat organically without using advertisement, ganon. Kasi alam nyo naman, yung ginawa ko talaga, di ba guys, is namigay ako for free. Namigay ako ng mga templates, elements, though hindi ko na siya iniisip na parang ang sayang naman binigay ko to, no. Like, for me, binigay ko siya in return para mabigay niyo sa akin yung trust. Kasi yun yung pinaka-importante ma-earn sa mga clients natin eh. Not just the money, but also the trust. So, in order to build your online presence is you have to like stand out. Kailangan mo talagang magpasikat sa mga followers mo. And then next is yung choosing the right platform. Ibig sabihin, dapat alam mo yung ano yung gagamitin mo. Yung sinabi ko na kanina yung mga platform na dapat mong gamitin is yung Facebook lang. Gawin mo lang lahat sa Facebook, guys. Facebook group, Facebook marketplace, Facebook page mo, kahit sa Facebook account mo, gawin mo lahat dyan. Yung TikTok mo is gawin mo lang kahit pang-advertise lang ng sarili mong brand. Gawin mo lahat dyan. Huwag mo i-complicate yung sarili mo na gumamit ka pa ng ganitong platform, ganyan-ganyan. Tapos, dapat alam mo yung ano yung mga gagamitin mong mga software, yung Canva. Kahit yung Canva lang, guys, wag na talaga kayong mag-complicate. Okay? Kung meron man kayong mga other platforms na nalaman, is bonus na yun. So, in other words, is wag mong i-complicate yung sarili mo. Just use the right platform. Okay? Next is yung competition. Isa ito sa sa pinaka-challenge natin dito sa digital selling is marami tayong competition dito. Kaya nga, yung reason is mostly yung mga presyuhan natin dito is bumaba na. May iba nagbebenta na ng 10 pesos, bundle, 29 pesos, ganun. Kasi sobrang tight ng competition natin dito sa digital selling eh. So yung in order para malabanan itong challenge na to is kailangan mo na lang talagang gandahan yung design mo. Kasi I believe for me, mas importante pa rin sa akin yung quality ng design. If ako yung buyer titignan ko pa rin kung magandang quality ba yung bibilihin ko compared sa mura. Like for example, bumili ako sa ng mura, like iisipin ko ba, okay, worth it ba? Okay, nabili ko siya ng 29 pesos. 29 pesos yan, guys. Malaking bagay na yan. So, iisipin ko pa rin, okay, kung bibilin ko to, worth it ba siyang ibenta? Ganyan. So, para sa akin, ako as a buyer, I will still choose kung maganda din yung quality rin yung binili ko. So, focus kayo dyan, guys. Like, focus kayo sa paggawa ng quality na digital products. Huwag kayong mag-rush na feeling nyo, okay, kailangan ko gumawa ng maraming designs para iisipin ni client is kahit mura lang yung gawa ko, marami yung designs na nagawa ko. No.
Wag ganun. Iisipin mo rin dapat na mas heavy pa rin yung thought na quality over quantity. Okay? Ako as a graphic designer for 10 years, para sa akin is mas importante talaga ang quality. Okay? Always remember that. Pang-apat is yung marketing and platform. Sorry, na-misspelled ko to guys. Dapat marketing and promotion to guys. Marketing and promotion. This is not platform. Okay? Sorry. Marketing and promotion. Isa ito sa challenges, guys, kung paano natin i-market talaga yung mga products natin. So, yung natutunan ko dun sa training ko sa SMM is as much as possible, you post at least once or twice daily sa Facebook page mo or sa Facebook account mo. Kailangan mo talagang magpasikat, guys. Kung may pera ka naman to pay for the advertisement, go. Pero kung sa tingin mong kaya mo naman mag-advertise sa sarili mo na di mo kailangan maglabas ng pera, go pa rin. Just do your best. Yun nga yung sabi ko, is gandahan mo na lang yung designs mo. Kasi ako may napansin ako dati. Nag-design ako, hindi pa masyadong marami yung designs ko, alam nyo naman yan. Nag-post ako dati ng planner. I think August pa yun. Post ako ng planner ko. And then, hinayaan ko lang siya doon. Tapos nakita ko marami akong kompetensya sa planner. So parang nanghinayang ako. So sabi ko, sige na lang. I think the right market will come. So after a month, may mga nag-message sa akin is kung magkano daw yung planner na pinost ko. Tapos nakita ko yung screenshot. Ang tagal na nung post ko. Tapos maraming na nag-inquire sa akin na gano'n magkano yung planner. Ano? Sabi nila kasi, sabi ko sa kanila, ma'am, yung designs ko pa lang kasi is 9 designs pa lang yun nandun kasi hindi naman po kasi madaling gumawa ng planner. Sabi nila, sige, okay lang, avail ako ng early access, lifetime ba to ma'am, ganyan, ganyan. So, yes po, lifetime. So, sabi nila, sige, avail po ako kasi ang ganda ng designs mo ma'am, yung parang hindi siya overpower yung mga kulay na ginagamit mo. So, see, may mga clients pa rin na mas iniisip pa rin nila yung quality ng isang digital product. So, mag-focus kayo dyan, guys. Okay? Panglima is yung customer trust. Yun yung sabi ko sa pinakauna, yung building online presence is dapat pinaka-importante na ma-earn natin sa clients natin is yung trust. Okay? Kailangan mo talagang kapag nag-inquire siya sa'yo or di kaya pag bumili siya sa'yo, you always have to tell your clients na, ma'am, if may problema ka po sa links, sa templates ko, feel free to contact me anytime. I am willing to assist you. Ganon. Yung parang binibigyan mo siya ng assurance na you are free anytime. Okay? So, parang maaasahan ka nila. Yun din yung ginagawa ko sa inyo, di ba guys? Alam nyo naman na kahit kapag nag-PPM kayo sa akin, kahit hindi nga kayo bumili sa akin, kung magtanong lang kayo is sinasagot ko kayo. So, yun dapat yung pakikipag-engage mo sa mga clients mo. You have to build their trust. Dapat maisip nila na, okay, mapagkakatiwalaan tong taong to. Okay? Next na challenges natin dito sa digital selling is yung payment processing. Yung technology natin ngayon is pinabilis na talaga yung payment processing eh. May GCash na, may PayPal, may ganito, ganyan. Pero isa sa challenges dito is may mga times talaga na, nagkakaproblema sa mga payment platforms, 'di ba? Gaya nung na-experience ni Miss A, may bumili sa Notepad bundle namin. Nagbayad siya from bank transfer to GCash. And then, dun sa end ni client is nakasend na and then na minus na, pero pagdating kang Miss A, hindi siya nakarating. Okay? So, may mga ganong instances is parang hindi mo siya control, so wala ka talagang choice is to give the template. Pwera na lang if si client okay lang sa kanya kapag nag-reflect na sa end mo. 'Di ba? So, may mga ganong problem. So, at least guys, na as much as possible is meron kayong bank, meron kayong other payment platforms na pwedeng mapasahan or other options ng client natin. Okay? Next is digital product delivery. So, yun nga, sabi ko, dun sa nilagay ko kanina
na mga sales channel. Sabi ko, mag-focus lang kayo sa Facebook. Okay? Sa Facebook groups, community, marketplace, mga pages, ganon. Mag-focus kayong ganon. Pero always give an option. For example, Rocket PH. Kasi meron talagang times na busy tayo, guys. So, you have to prepare your sales channel, which is the Rocket PH. Every time na magpo-post ka, always put sa end na if ever matagal kang mag-reply, your Rocket PH is available. And then, lahat ng items mo, lahat ng products mo is nandun rin at similar price lang. Doon sa Facebook page mo, pwede mong i-automate yung messages na kapag matagal kang nakapag-reply, pwede ka pong mag-direct dito sa Rocket PH ko to order the digital product na gusto niyo po. So, parang ganun. Dapat meron kang other digital product delivery option. Kasi yun nga, si Rocket PH yung mag-work for you. Okay? Next is handling customer support. So, yun. Isa ito sa challenges, guys. Dahil, for example, bumili na si client sa'yo and then successful na, okay na, ganito, ganyan. After a day or two, nag-message sa'yo si client, sabi, ma'am, may problema sa ganito, bakit ganito, ganyan? So, isa sa challenge dito, guys, is kailangan ka talaga, meron ka talagang mahabang pasensya kasi may mga clients talaga tayo na hindi agad makakaintindi kung paano gawin to, anong proper na kapag may problema siya. In other words, marunong kang customer support, 'di ba? In order to handle this very well, pinaka number one important thing dito is dapat may patience ka talaga, guys. Okay? Huwag kang like, for example, nag-complain sa'yo si client and then magagalit ka. No. Dahil for sure, hindi na babalik sa'yo si client. Unless, if feeling nyo naman is nagtitake advantage, yung parang something off talaga si client, and then, at least kailangan mo rin ipaglaban yung sarili mo. Pero kung feeling mo naman may tama pakikitungo sa kanya, then at least handle it well. So next is the copyright and licensing. Itong copyright and licensing, guys, is napaka-importante ito sa industry natin. Gusto kong i-discuss ito in a different video. Okay? So gusto ko lang i-explain na lang kahit konti na ang copyright and licensing is simplest form of explanation dito is huwag ka talagang magbenta ng hindi sa'yo. Okay? Kung hindi naman ina-allow ni seller na ibenta mo, wag mo na lang ibenta kasi insulto yun sa digital creator na nagbenta sa'yo tapos ibebenta mo. Parang ino-own mo yung effort niya. Unless if inallow. Kung nag-ask ka ng permission sa seller na, ma'am, pwede ba itong ibenta? Pwede ba ito i-resell? And then kapag nag-approve siya, that's okay. So, yun. I-explain ko to, guys. Malaking explanation ang dapat kong gawin dito sa part na tong copyright and licensing. So, kailangan ko siyang separate yung explanation niya for another video, okay? So, next na tayo. Technology and compatibility issues. So, isa to sa challenge, guys. So, yun nga yung sabi ko sa inyo na kung ano lang yung tools na basic na gagamitin, yun lang, wag nyo nang i-complicate na gumamit pa kayo ng ganito, gumamit pa kayo ng ganyan. You have to make sure na lahat ng templates natin, lahat ng digital products natin is magiging compatible siya sa clients natin. Kasi kahit gaano pa kaganda yung platform na ginamit mo, like for example, sabihin mo, Photoshop yung ginamit ko, ganito, ganyan. Pero, walang Photoshop si client. Useless din. So, you have to use right platforms na magiging compatible siya sa lahat. Okay? Next natin is content quality and trends. Isa din sa pinaka-challenge dito, guys, is hindi tayo dapat gawa lang ng gawa ng mga templates natin. Kailangan din nating maging updated sa mga trends. 'Di ba? Kung uso ngayon si Bini, like for example, ang dami ko nakikitang Bini sa market. As in, kung uso ngayon si Bini, okay, sabayan mo. Pwede mong sabayan. Pero, as much as possible, wag mong gayahin. Gumawa ka rin ng sarili mong design ng Bini na magkaiba dun sa nakita mo. Okay? Kasi na-experience ko to, guys, eh. First experience ko talaga dito sa digital selling is,
naghanap ako ng notepad, inspiration. Tsaka doon ako sa Facebook naghanap. Sabi ko, uy, ang ganda nito. Gayahin ko kaya. So, ginawa ko, ginaya ko. Ginaya ko yung designs niya, yung paano niya ginawa. So, ang nangyari, nung pinost ko na siya sa group, nag-PM siya sa akin, sabi niya, excuse me, bumili ka ba sa bundle ko? Sabi ko, no po. Sabi niya, kasi yung designs mo similar sa akin. So sabi niya, sorry po kasi nakita ko kasi yung post mo. Kaya ginaya ko kasi nagandahan ako. Sabi niya, okay, kasi para fair po sa mga buyers ko, kahit i-modify mo lang ng konti. Sabi niya, ganyan. So, sabi ko, okay. So, para sa akin is gawa ko naman siya, sariling gawa ko naman siya. Pero, yun nga, yung design is similar sa kanya. So, para pa rin ninakaw ko yung sarili niyang idea. Okay? Part pa rin yan ng copyright and licensing. So, okay? So, kailangan mong maging unique sa mga gagawin natin templates. Okay? Isa yan sa mga challenge. Next is yung refund and download issues. Isa ito sa hindi talaga maiiwasan, guys. Yung kapag nag-send ka ng template and then hindi pala nagustuhan ni client, is gusto niya ng refund. So, dapat, before siya bumili sa inyo, guys, dapat meron ka talagang agreement. Like, for example, ginagawa ko to sa Rocket PH ko dun talaga sa description ng product ko is nilalagay ko doon na once na successful na yung transaction is no refund na. And then download issues, mga ganun. So, dapat ready ka kung anong mga issues na possible na dadating. Meron kang masasagot sa kanila. Kasi possible to na magiging challenge natin to in the future. So far, hindi ko pa siya na-experience, pero I am ready for this. Okay? And then last, adapting to customer feedback. Okay, isa to sa challenge, guys. Gusto kong i-prepare niyo yung sarili nyo na kahit anong gawin niyo is meron talagang magiging negative feedback. Meron mang positive feedback, pero hindi talaga sa lahat ng panahon is meron tayong positive na feedback na matatanggap galing sa mga clients natin. Meron pa rin magbibigay ng negative. So, you have to adapt to it. Kung ako kasi, kapag may nagsasabi sa akin negative feedback, tinitake ko siya as a lesson for me para mag-grow pa ako, para mag-improve ako. Pag sinabi sa akin ni client na parang ano naman yung design mo, parang ito ganyan. Okay, sorry ma'am. Okay, I will add na lang sa mga next ko designs yung ganito para makabawi po. At pahintay na po ganyan, maghintay ka na lang po. Pahintay na lang po kasi mag-update ako weekly, ganun. So, you have to take the negative, the good and the negative feedback for you to grow personally and professionally. Okay? Wag kang like, for example, may mag-negative feedback sa inyo, tapos magpo-post ka ng ganyan, panay reklamo, panay ganyan. So, pwede mo naman yan gawin. Pero i-expect mo na lang na ang pananaw ng mga clients sa'yo, mga future clients mo, di na lang ako bibili sa kanya kasi nampo-post ng client. Nagbibigay lang naman ng negative feedback, pinopost na agad. So, walang ganon. So, you have to adapt or to take the negative feedback in a positive way for you to grow yourself. Okay? Sige, next tayo. Trends and future outlook. Dito tayo sa trends. Customizable templates. So, yun nga, yung trending ngayon is dapat yung mga templates na binibenta natin is dapat customizable siya. Editable siya. 'Di ba? So, next is the niche markets. So, dapat alam mo yung uso. Kung ano yung trending. Yun yung sinabi ko. So, next is yung mga social media templates. Kasi alam nyo guys, before ako pumasok sa digital selling is plano ko talagang maging social media manager. Meron talagang ibang social media manager na hindi talagang magaling mag-design. Sabihin ko sa inyo yan. Meron talagang ganyan. So, parang mas marunong lang sila mag-manage ng social media accounts. Pero para mapadali yung trabaho nila, bumibili sila ng mga social media templates na pwede na lang i-post. So, as much as possible, meron kang mga templates na pwedeng for social media. Like for example, Instagram,
Facebook na pwedeng pang-posting sa isang business. May mga ganong bumibili, guys. Next is the digital product templates. So yun nga, yung mga digital products natin, like for example, Canva, mga editable, ganyan. Like sa uso ngayon, mga notepad, mga ganyan. Just make sure na pasok siya sa trending. Huwag ka lang gawa ng gawa. Just make sure na yung gawa mo is alam mong posible siyang hanapin ng tao. Pero dapat meron ka ring list of digital product templates na mga unsaturated templates. When we say unsaturated, hindi siya masyadong marami sa market. Pero for sure na magagamit siya ng mga potential clients natin. Okay? Next is the video templates. So may other clients din ako na gustong magpagawa ng mga video invitations. So, may video ako in the future na ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng mga video invitation templates. Kasi yun yung uso ngayon eh. Kung dati yung invitations natin is piniprint na nating photo paper, hanggang sa nag-evolve siya na naging digital graphic invitation na yung parang layout lang, sinesend lang sa messenger. Ngayon, guys, mas nag-evolve siya. Yung iba, ginagawa ng video invitation. 'Di ba? So, i-ano nyo yan, list nyo yan sa magiging possible na gagawin mo as soon as you start digital selling. The next is minimalist and eco-friendly. So, yan, isa sa mga trending ngayon talaga, guys, is yung mga minimal na designs. Yung hindi talaga overpower yung mga colors. May iba kasi na gusto yung mga aesthetic. So, yes, as much as possible mga ganong designs, wag masyadong overpower para pasok pa rin sa trend. Next is the collaboration friendly. So, yun nga, sabi ko sa inyo, may mga collaboration tayong mga platforms na pwede nating gamitin. So, make sure lang na yung mga gagamitin nating platforms, mga templates, lahat ng gagamitin nating platforms and tools is magiging compatible talaga siya sa mga magiging clients natin. Hindi mo dapat isipin na compatible lang siya for you. You have to think also for your clients. Na hindi siya mahirapan sa posibleng bibilhin niya sa'yo. Okay? Next is yung future outlook. Yung future natin dito, guys, is the more na mag-a-upgrade yung technology natin, guys, is the more na mag-grow yung demand ng digital selling. Okay? You have to look that in a positive way. Like, yun nga ang sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-give up. You have to make your graphics, your templates, quality. Not just marami, but quality. Okay? Kasi for sure, in the future is mag-grow yung demand ng mga digital products in the future. Okay? Next is yung subscription. Isa ito sa mga ginagawa ko ngayon eh. May mga bundle kami ni Miss A na ginagawa. And then, may bundle 1 kami, bundle 2, bundle 3. Tapos, sinasabi namin sa mga client namin na, okay, you can avail our early access and then lifetime access na ito when you subscribe sa ganito, ganyan. So, yun yung magiging uso in the future, I think. Yung parang mga ganong klaseng setup. So, you think of something na iisipin ng client na saan ba sila pwedeng magiging mas makakasave kung bibili ba sila ng pang-isahang templates o parang magsasubscribe sila for you. Like for example, itong online course ko. And then, nag-subscribe kayo sa ganitong halaga. But then, alam nyo sa sarili nyo na mas marami pang i-upload si coach sa inyo to learn. 'Di ba? So, yun yung iisipin yung future outlook natin dito. Next is yung AI tools. Yun nga, the more na mag-a-upgrade yung technology natin, for sure, in the future, mas marami pang AI tools na pwede nating magamit. Okay, so you have to stay updated pa rin sa ganyang setup. Huwag kang magstay lang sa kung ano rin yung alam nyo. Kasi hindi naman forever kayong magiging beginners. Like for example, tinuruan ko kayo as beginners. And then you have to work for it, for you to be able to learn more. Okay? So, explore din. Gamitin nyo si ChatGPT. Kausapin nyo si ChatGPT like a person.
mag-ask ka sa kanya kung ano pang pwedeng magagamitin mo ganito to help you with your digital selling. You ask Google, ganun. So, you have to never stop learning. Okay? Next is the mobile friendly. So in the future, alam natin na the more nga mag-upgrade yung technology natin is we also have to make sure na yung mga magiging templates natin is compatible din siya sa mga mobile natin, 'di ba? Not just the laptop or the computer. As much as possible, accessible siya sa mga mobile. So you have to think of that kasi yung mga tao is alam naman natin is nasa phone lang sila, nag-a-access. So, you have to think of that. You have to consider also about that. Okay? Next is the quality over quantity. Sinabi ko na to kanina eh. In the future, alam na natin na may mga tao talaga mag-value sa atin sa ganda ng gawa natin. So, wag kayong mag-rush sa sarili nyo na dapat, okay, dapat madami yung gagawin ko kasi para mas maraming bibili sa akin. No. You have to see your worth. You have to create something quality for you to be valued by your clients. Okay? Next is interactive products. When we say interactive products, guys, yun nga. Actually, alam ko na to guys eh. Sinalaman ko to siya. Share ko lang sa inyo. May client ako dati. Isa siyang French woman na naka-based doon sa Europe, and then nagpagawa siya sa akin ng interactive products. So when we say interactive products is you have to also learn na in the future lahat ng magiging yung mga setup na talaga is parang naka-automatic na. Like one example dito sa interactive products is yung, for example, yung mga forms. Kung naalala nyo yung pinasali ko kayo sa Notion, may binigay akong link, tsaka nag-input kayo ng mga details. Isa yun sa mga example ng interactive products. So, maraming klaseng platforms na pwede nyong gamitin. And possible kong ituro niyan sa inyo in the next videos kung paano gumawa ng mga ganyan. May mga free websites na pwede natin gamitin. So yes, yun nga sabi ko, as much as possible, yung pagsa-start nyo sa digital selling is naka-zero investment kayo. Okay? Hindi talaga kailangan na maglabas ka ng malaking pera dito sa digital selling, guys. I tell you, gagawin natin lahat na zero investment lang. All you need to give to this business is your time and effort and creative imagination. Okay? Next. Conclusion na tayo, guys. Okay, conclusion. Selling digital products like templates and forms is a great way to start a business online. To be successful, focus on making products that people can easily customize and use on their phones. Trends like social media templates and interactive products like forms are becoming more popular. Adding these features will make your product stand out as the market changes. Using tools like AI and offering subscriptions can help you grow your business. So ito, in-explain ko na sa inyo ito pa isa-isa. Yun nga, you have to be open sa mga trending. You have to stay updated to make sure that yung mga products mo is easily ma-access through phones at customizable. And wag kang mag-stick sa kung ano lang yung nalalaman mo. Kasi I believe that kung beginners ka nga ngayon, is after that, you still have to work for yourself. Kasi kahit uturo ko sa inyo lahat, ito pa isa-isa. Kung hindi mo naman isa sa puso, like hindi ka talaga mag-grow. So after learning this course, up to the end actually marami pa tayong pagdadaanan. But I hope na isa sa puso nyo siya, guys. After learning these tutorials, you have to help yourself learn more. Okay? So yun yung introduction ng digital selling. I know medyo kulang pa to, guys, pero I know in the next videos mas ma-explain ko pa lahat. Kasi hindi ko siya ma-explain dito kasi introduction lang to eh. So itong mga platforms and tools na in-indicate ko dito is ituturo ko to sa inyo lahat, guys. Promise ko to sa inyo. Lahat ng platforms na ito ay sisiguraduhin kong free nyong magagamit, okay? Nasa editing software, sales channel, marketing tools, collaboration platforms,
yung mga AI-powered tools. Ituturo ko yan sa inyo lahat. Also, make sure to help you guys how to, para ma-verify pro yung Rocket PH nyo, kung paano kayo gumawa ng sales tracker. Kasi nakikita ko dun sa mga groups na may mga nagbebenta ng mga sales tracker. Yung nakikita niyo yung nilalagay nila yung mga sales nila. May mga nagbebenta ng ganun. So, sasabihin ko sa inyo, isa Notion is free lang siya ang gagawin. Okay? So, wala kayong babayaran. Hindi na kayo need magbayad. Okay? So, sorry kung medyo talo-tala ako salita dito sa introduction kasi first time ko lang talagang mag-create ng ganitong klaseng tutorial. So, kung hindi ko man masyadong na-explain ng maayos itong introduction, I am very sorry. But bawi po ako sa mga video tutorials ng mga pwede kong i-introduce sa inyo ng mga platforms. Okay? So, maraming salamat and aabangan ko kayo ulit sa susunod na video.